Isang magandang araw po sa inyo. Ako po ay nandito pa rin sa Italia. Pero kung nitong mga nakalipas na araw, ako ay nasa Roma o sa Rome. Lumipat naman po kami ngayon ng lugar at kami po ay nandito sa Pescara. Kahapon, hindi ako nakapagbigay ng pagninilay dahil kami ay bumiyahe mula Rome hanggang San Giovanni Rotondo. Ito yung lugar kung nasaan si Padre Pio, kung nasaan ang kanyang simbahan at kung saan nandoon ang mga labi nito ni Padre Pio. Kaya inabot ng mahigit 6 na oras ang aming pagbiyahe. Pero ganun pa man, masaya ako dahil nakaabot kami sa simbahan ni Padre Pio para makapagdiwang ng banal na misa. At pagkatapos nun, nakaikot muli. Nabisita muli ang simbahan at nakita ko muli si Padre Pio. Hindi po ito yung una kong beses na makita si Padre Pio at makarating na San Giovanni Rotondo. Kasi kung makatatandaan ninyo, last year, pinakita ko rin po na ako ay nakapunta sa San Giovanni Rotondo. Pero ito naman yung aking unang pagkakataon na makapagdiwang ng banal na misa. Siyempre kasama si Father Dave bilang main presider. Nagagalak ako na kung nasaan ang aking paboritong santo, doon nakapagdiwang kami ng banal na misa. At alam ko naman, kilalang kilala nyo na si Padre Pio. Si Padre Pio ay isang santo na kilala sa pagkakaroon ng stigmata o yung sugat sa kanyang mga kamay ng gaya ng katulad ng kay Jesus. Ang gandang makita na yung mga labi ni Padre Pio, payapang-payapa, masayang-masaya. Dahil 2 araw bago siya pumanaw, nawala yung tinatawag na stigmata kay Padre Pio. Nawala yung sugat. Kung kailan siya bago mamatay, saka nawala. Pero nung siya'y buhay, pinagdudusahan niya yung sugat na meron siya. Pero kahit na ganun pa man, inakap niya ito, tinanggap niya ito, at hindi yun naging hadlang para siya'y sumuko sa buhay. Ang gandang makita na kahit ang mga santo, na gaya ni Padre Pio, ay may sugat na pinagdaanan, may sugat na inakap. Masakit, mahapdi, makirot, hindi komportable. Pero dinala ni Padre Pio. At parang ganun din sa buhay natin, yung mga nararamdaman nating sugat, yung mga hapdi, kirot ng ating buhay, bago tayo pumanaw, sigurado mawawala. At bago ang ating pagpanaw, sigurado ako, yung iniinda mong kirot, yung iniinda mong sakit, yung iniinda mong hapdi, hindi na magiging mahalaga. Maaaring mawala, pero isa lang ang sigurado, yung pinagdadaanan mong sakit at hirap, mababaliwala sa huli ng iyong buhay. Kaya nga, minsan yung mga sakit at kirot, pwede namang pakawalan, pwede namang bitawan, pwede namang palipasin para hindi na magsugat. Pwede lang hindi bitbitin para hindi na maging makirot. Minsan kasi dinadala pa natin. At ang masakit pa nun, nagpapahirap yan sa ating buhay. Ikaw rin naman pala ang nagiging sanhi ng sugat na iniinda mo. Kaya kung ito ay pwede nang palipasin, kung ito ay pwede nang gamutin, hilumin, bakit hindi? At wag mo nang patagalin. Matapos kaming pumunta kay Padre Pio, nag-overnight kami doon. At kaninang umaga, bumiyahe kami mula kay Padre Pio papuntang Lanciano. Yun naman ay humigit kumulang 3 hours. To be exact, parang mga 2.5 oras kung aking tatantyahin. Yung biyahe namin from San Giovanni Rotondo hanggang Lanciano. At anong nakita namin sa Lanciano? Dito naman, nagmilagro. Ang milagro sa Lanciano. Milagro kung saan minsan ang isang
monghe o monk nagduda sa tunay na presensya ni Jesus sa banal na misa. Duda siya, totoo ba ng tinapay ay nagiging katawan ni Jesus? Ang alak ay nagiging dugo ni Jesus? Kaya isang araw habang nagmimisa ang monghe, naging tunay na katawan o parte ng katawan yung tinapay at naging dugo yung alak. Siniyasat ng mga siyentipiko kung totoo nga ba ang nangyaring milagro, at laking gulat ng lahat na hanggang ngayon, no, pinaniniwalaan natin at nagugulat pa rin maari ang lahat na ito'y isang totoong milagro sapagkat yung tinapay sa banal na misa ay naging parte ng katawan ni Jesus. At anong parte ng katawan? Puso. Yung dugo, yung alak, naging dugo. At nung siniyasat ng mga siyentipiko, type AB ang dugo. Nakatulad ng kay Jesus, at yung laman ay natagpuan nilang parte ng puso ng isang tao. Isang milagro. Sino makakapagsabi na mula sa isang pagdududa, nagparamdam ang ating Panginoong Yesus? Parang lahat ay patuloy na maniwala. Yan po yung aming nakita sa Lanciano at doon kami ay nag-ikot-ikot din at nakapasok sa Basilica o sa katedral nila at maganda yung lugar kasi sa Lanciano halata mong probinsya. Malayo-malayo sa Roma pero ang ganda. Singganda ng Roma. Malayo kasi ramdam mo yung laid back na pakiramdam ng isang probinsya. Alam nyo nga doon, nagsisiesta yung mga tao, kahit yung mga tindahan, mga pharmacy, kainan, nagsasara pagkatapos ng alauna ng tanghali. Nagsisiesta sila at magbubukas sa hapon na muli. Ang ganda makita na meron palang ganung lugar, no? Talagang hindi naghahangad ng mga siguro ng benta, hindi naghahangad ng talagang simple, napakapayak na buhay. At ang sarap kasi malamig ang panahon at nakapaglakad-lakad na masaksihan o makita ko yung buong paligid. Hindi yun yung first time kong pumunta doon, pero first time ako nakapag-ikot-ikot. Dati kasi dumadaan lang sa simbahan, tapos aalis na. Pero first time ko nakapaglakad-lakad at makita yung mga istruktura doon. At ramdam ko na nasa ibang bansa nga talaga ako. At ramdam ko yung structure ng mga Italian, kakaiba at napakaganda. So, yan po ang aking mga napasyalan at bukas, samahan niyo po ako muli sa iba't iba pa mga simbahang aking pupuntahan at ikukwento ko yung mga tampok na santo na mga simbahang aming dadalawin. Pero sa ngayon, pagnilayan muna natin ang ating ebanghelyo. Our gospel is taken from St. Luke. An argument arose among the disciples about which of them was the greatest. Jesus realized the intention of their hearts and took a child and placed it by his side and said to them, "Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. For the one who is least among all of you is the one who is the greatest." Then John said in reply, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent them because he does not follow in our company." Jesus said to him, "Do not prevent him, for whoever is not against you is for you." The Gospel of the Lord. Sadya naman talaga kapag pinag-usapan ang kadakilaan, parang ito ay isang paligsahan. Parang ito ay isang contest.
Parang isang ito'y tagisan ng galing, tagisan ng runong, ng ganda, ng husay ng isang tao. Di ba ganun? Kapag sinabing kadakilaan, dapat una ka, dapat pinaka ka, dapat ikaw ang nasa rurok. Kaya nga, no, sa palakasan o sa sports, may first, second, and third. Ganun lang. No? Kaya nga, sabi, ayon doon sa psychological research, no, sabi nga daw, no, sa palakasan, kadalasan, mas masaya yung third kesa sa second runner-up o yung silver medalist. Mas masaya daw yung nasa bronze medal kumpara nasa silver. Of course, masaya yung gold medalist. Bakit mas masaya yung third kesa sa second? Mas mataas siya kumpara sa pagiging bronze medalist. Kasi sabi, ang second place o silver medalist, nakuha niya dahil sa pagkatalo. Diba? Talo siya sa first o sa gold medalist, kaya siya naging second. Samantalang ang bronze medalist, nakuha niya ito sapagkat siya'y nanalo. Saan siya nanalo? No? Yung sa ika-fourth. Kaya kung tutuusin yung pag nasa podium, mas masaya yung third place kumpara sa mga nasa second place o silver medalist. Ang irony ano po? Ganyan talaga, pagpagalingan. Sa beauty contest, ng hilig ng mga Pinoy, pagandahan, patalinuhan. Sa eskwelahan, wag na tayong lumayo. No? May top 1, top 2, top 3, and top 10. Hanggang 10 sinisingit natin. Kung minsan may nagtatay pa. Hanggang sa kayang maisingit, talaga kailangan nandun tayo at maipasok ang ating pangalan. Sa halalan, ganun din. Saan ba? Sa kahit anong paligsahan, ganun din. Lagi inuuri ang pinaka. Kaya hindi natin masisisi yung mga alagad ni Jesus nagtatalo-talo. Pinagtatalunan kung sino sa kanila ang pinakadakila. They have an argument about who was the greatest. Pero sa kanilang pagtatalo-talo, alam ni Jesus ang intensyon ng kanilang puso. Parang tila hindi natuto itong mga alagad ni Jesus. Naalala niyo pa yung ating ebanghelyo noong Sabado? Kung saan nagturo si Jesus, yung Sermon on the Plain, kung saan nangaral si Jesus, sabi niya, mapalad ang mga inaapi, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga dukha. Diba? How is that? Yung pagiging mahirap, mababang loob, yung mga inaapi, yan ang mga mapapalad. At kung titignan natin, ito yung hindi natutunan ng mga alagad ni Jesus. Dahil para sa kanila, nagtatalo-talo pa rin sila, nagpapataasan pa rin sila, nagpapagalingan pa rin sa sila. Pero hindi nila natutunan ay para kay Jesus, ang kadakilaan ay kung sino ang may mababang puso. Sino ang pinakamababa at pinakaaba? Siya ang dakila. Sadyang kakaiba talaga si Jesus. Dahil ang kadakilaan kay Jesus ay hindi kung sinong una, kundi sino ang kayang magpahuli. At yan ang dakila. Kaya nga, no, kung yung kwento ng mga santo natin, katulad na lang ni San Lorenzo Ruiz, katulad na lang ni Santa Maria Goretti, na ating mga dinalaw, katulad na lang ni Padre Pio. Lahat ng mga santong ito nabuhay ng payak, nabuhay ng may mababang loob. Pero sa huli, sila ngayon ang ating dinadakila. Sila ang dakila sa Panginoon. At ito yung aral na sana mapulot natin sa buhay. Hindi lahat paunahan. Sa buhay, hindi lahat pagalingan. Hindi lahat
no? Pataasan. Dahil sa huli ng ating buhay, hindi uuriin ng Diyos kung anong meron ka, kung anong yung galing, kung anong yung ganda, kung anong titulong iyong naabot, kundi uuriin ng Diyos kung anong ugali ang meron ka. Jesus will not base greatness on how much we acquired and attained in life, but what kind of attitude we have.